Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-13 ng Abril, taong 20. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito, siyempre, ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Rain or shine, Elasto, Painters at Talk and Text, tropang texters. Kapwa na nga kung pupukpok ng husto sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Veteran point guard L.A. Ipinagtibit balikat lamang ang ulat na inilagay di umano siya sa trading block ng Barangay Ginebra, San Miguel. Well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino hindi kontento sa itinatakbo ng training camp ng Team Pacquiao. PLDT Home Ultra na panatili ang malinis na kartada sa elimination round ng Open Conference ng Spikers Turf. Milwaukee Bucks pasok na sa playoffs ng National Basketball Association o NBA. American youngster Jordan Spieth kumumpleto ng wire-to-wire victory sa major event na US Masters Golf sa Augusta, Georgia. Fifth seed Angelique Kerber ng Germany nagreyna sa Family Circle Cup sa Charleston, South Carolina. At Chelsea Blues, lalong tumibay ang kapit sa ibabaw ng Premier League standings. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok na sports balita narito na. Tiyak na mapupuno ng aksyon at mas magiging maigting ang girian sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Ito ang kapwa ipinahiwatig ng Rain or Shine nila sa Painters at Talk and Text tropang texters araw bago ang opener ng kanilang Best of 7 Championship Series. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminyo. Kapwa tiniyak ng Rain or Shine Elasto Painters at Talk and Text tropang texters na magiging maaksyon ang kanilang enkwentro sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Sa isang press conference sa Sambuco Gin Restaurant sa Eastwood, Quezon City, hindi sinang-ayunan ni Talk and Text head coach Jong Yui Chico ang pananaw ng mga odds makers na dahil sa mahaba-habang pahinga ay malaki umano ang tsansa na makuha ng Rain or Shine ang opener ng Best of 7 series. There's probably of pressure on both teams to really get game one, regardless if they had more time or less time, or we had more time or less time, which we had less time. But it doesn't take out the pressure that game one is important. We can't make that just because of they had more rest or more time to prepare an excuse for not being prepared. Samantala, bagamat isa sa mga inaabangan ang backcourt duel nila ni Talk and Text flashy point guard Jason Castro, naniniwala naman si Rain or Shine combo guard Paul Lee na teamwork pa rin ang susi tungo sa pag-ani ng tagumpay sa serye. So I think Jason naman, ganun din yung iniisip niya na kasi lalo ko naman si Jason as a person, so alam ko na mas importante rin sa kanya yung championship. So kung sino na lang yung wala rin na manalo sa best player of the conference, masaya ako kung siya yung makakuha, masaya pa rin ako para sa kanya. Ang Game 1 ng Championship Series ng Rain or Shine at Talk and Text ay idarao sa MOA Arena sa Pasay City sa Miyerkules. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nangako naman ang PBA Grand Slam champion Pure Food Star Hot na gagawin ang lahat para mapanatili ang titulo ng season-ending Governor's Cup. Ito ay matapos na humulagpo sa kanilang mga kamay ang kampyonato ng season-opening All-Filipino Conference at Commissioner's Cup. Nagbabalik si Haji Caaminyo. Bagamat lumasap ng masaklap na 1-3 series defeat sa kamay ng Talk and Text tropang texters sa semifinal ng PBA Commissioner's Cup, tiwala pa rin ang Pure Food Star Hotshots coaching staff na mapapanatili nila ang titulo ng season-ending Governor's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si Assistant Coach Johnny Abarrientos na iniinda pa rin nila ang dinanas na kabiguan kontra Talk and Text pero umaasa siya bawi sila sa Governor's Cup.
Hopefully, with the help of Marcos, masustain namin and mag-defend namin ulit yung title. Siguro, let's see what we can bring to the table as we, kasi medyo masakit na Dalawang beses na rin na, una out kami, tapos ngayon, came out short, and Naniniwala rin si Abarrientos na makakaya silang dalhin sa kampyonato ni former best import Marcus Blakely na sa ngayon ay maayos na nag-recover mula sa shoulder injury. Actually, yung character ni Blakely, hindi mo, no question asked, diba? Hindi naman siya yung super import na masasabi mo. Pero the energy, especially yung sa Triangle Open, medyo iba yun. He understands the Triangle so well, and siya yung nagdadala ng energy sa amin every practice. To lift up the team, leader, sobrang galing makisama, walang reklamo, easy to go with, coachable. So, ang hirap maghanap ng super import na hindi coachable. Samantala, ibinalita rin ni Abarrientos na hindi pa nagdedesisyon ng Pure Foods management at coaching staff kung kukuha sila ng Asian reinforcement na makakatuwang ni Blakely sa kampanya sa Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, sa ilalim ng patnubay ni newly designated head coach Frankie Lim, umaasa ang Barangay Ginebra San Miguel na makakabawi sila sa nalalapit na kampanya sa PBA Governor's Cup. Sa katunayan, maging si starting point guard L.A. Tenorio ay todo focus sa ensayo ngayon at hindi niya pinapansin ang ulat na ilalaglag di umuna siya sa roster ng crowd favorite ball club. Para sa detalye, narito pong muli si Haji Caaminio. Ipinagkibit balikat point guard L.A. Tenorio ang ulat na inilagay di umano siya sa trading block ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito'y matapos ang kanilang quarter-final exit sa PBA Commissioner's Cup. Ayon kay Tenorio, ni minsan ay hindi nagpahiwatig ang management at coaching staff na ilalaglag siya sa roster ng team. Kaya din yung mga yan. Wala naman ako magagawa tingin nila yun kung gusto nila ipakalat, diba? Kung gusto nila na gusto nila ako i-trade, kung sila na susunod, diba? Okay lang. Part naman ng paglalaro yan. Part ng pagiging player yan. Pero siyempre, na hindi naman sila nagtitrade. Diba? So, kung hindi pa ako ang nanggabi ako kinakausap ng management, ng coaching staff, dito pa ako. Sa katunayan, todo focus umano si Tenorio sa kanilang nalalapit na kampanya sa season-ending Governor's Cup, kung saan ipaparada nila si Mongolian shooting guard Sanchir Tunggalag bilang Asian import. He wants things done correctly. Gusto niya maayos ang practice. Matigaw siya. He's a shouting coach. Ganun talaga siya. So, ito hindi niya kailangan ng team namin for us to discipline sa lahat ng ginagawa namin para makorek din lahat ng mga bad habits. Nag-a-adjust pa kasi siya sa mga plays. Medyo hirap din kasi mag-English So may language barrier din. So konting-konti lang talaga yung alam niya English. Basketball lang talaga. So medyo nahihirapan pa through communication. Pero unti-unti nakukuha naman niya. Kasama si Tunggalag at ang isa pang mas malaking reinforcement, umaasa ang Ginebra na matutuldukan na nila ang halos 8 taong title drought sa liga sa pagsikad ng Governor's Cup sa Mayo 5. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, determinado naman ang Blackwater Elite na makabawi sa season-ending PBA Governor's Cup. Ito'y matapos ang kanilang dalawang magkasunod na early exit sa unang dalawang komperensya ng liga ngayong season. May report si Ms. Arian Malyari. Patuloy ang pagpapalakas ng roster ng Blackwater Elite para sa kanilang nalalapit na kampanya sa season-ending PBA Governor's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni team owner Josel Dosi na plano nilang iparadang muli bilang import si naturalized center Marcos Dauret, habang posible naman umano nilang tapikin bilang Asian reinforcement si Jordanian swingman Imad Kwawa. Bukod pa rito, maari rin umano silang magbalasa ng local lineup. We're able to get back Real Cervantes for the team in exchange for Nuiles, which was
good homecoming and reunion for Rail and all our other players who are used to play with us together in the D-League. Imad will be a good addition to our point guard position. As you know, a good point guard makes everybody handsome in the game. Hopefully, it will improve the performance of the team. Sa panig naman ni Head Coach Leo Isaak, maayos na nilang inilalatag ang game plan para sa Assam na makapag-impresibong showing sa Governor's Cup. We're able to sort out players who really can compete. We were able to pinpoint the strong points of the players and also their weak points. So going into the third conference, mas medyo alam na namin i-handle ang individual players, group of players. The victory on our last game against Meralco, it kind of elevated our confidence level. So we're expecting a case for Blackwater come the third conference. Unang dumanas ng winless campaign ng Blackwater sa season opening All-Filipino Conference bago sila nagrehistro ng record na 3 wins and 8 losses sa Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa boxing. 3 linggo bago ang Titanic clash kontra Floyd Mayweather Jr., pinuna ng isang sikat na boxing analyst ang tila hindi 100% na focus sa training camp ng Team Pacquiao. May report si Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Nangangamba ang isang tanyag na boxing analyst sa itinatakbo ng training camp ni Pinoy ring sensation Manny Pacman Pacquiao. Ito'y dahil 3 linggo bago ang mega bout kontra Floyd Mayweather Jr. ay abala pa rin umano sa ilang extracurricular activities si Pacquiao, kabilang na rito ang pagbili ng bahay sa Estados Unidos. Ayon kay Attorney Ed Tolentino, dapat umanong ibuhos ni Pacquiao ang todong focus sa ensayo, lalo pat hindi biro ang paparating na laban kontra Mayweather. Diba, sabi ni Pedro, at bago siya umalis sa wildcard na nakasimangot, una sinabi niya, in 4 days, in matter of weeks, Pacquiao will kill any. Diba? And then all of a sudden, he reports he gets out of wildcard with a sour face, not satisfied with the training results. So, inconsistent eh. Yung feedback kay Manny eh. Yun ang nakikita natin. Kaya mas maganda pa kay Mayweather, tahimik na tahimik. Ang lahat ng lumalabas, puro training related. Sa kabilang banda, pinuri naman ni Tolentino ang sobrang focus sa training ni Floyd Mayweather na aminadong nakakaramdam ng pressure sa matchup kontra Pacquiao. Mas mabigat ang pressure kay Mayweather, aminin na natin yan, mas mabigat sa kanya. Pero ito, itinatapatan niya ng kaukulang training. Nakataya ang WBA, WBC at WBO welterweight titles sa 12-round encounter ni Pacquiao at Mayweather sa MGM Grand Las Nevada sa Mayo at 3. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa men's volleyball, napanatili ng PLDT Home Ultera ang malinis na kartada sa elimination round ng Open Conference na inaugural Spikers Turf. Ito'y matapos at dominahin nila ang winless Signal HD Spikers 25-20, 27-29, 25-22 at 25-21 kahapon. Balansing atake ang isinalubong ng PLDT sa kalaban kung saan 4 na Spikers nila ang umiscore ng double figures. At ito ay sa pamumuno ni Jason Ramos na humataw ng 16 points. Sa panalo, nag-improve ang record ng PLDT sa 2 wins and 0 loss. At kasalo na nila ngayon sa ibabaw ng standings ang Cagayan Valley Rising Suns. Samantala, sa sumunod na laro, nakapasok na sa winning column ang Champion Infinity matapos na ma-upset nila ang Philippine Army 20-25, 23-25, 25-19, 28-26 at 15-13. Si Christopher Antonio na tumikada ng 17 points ang nagsilbing bayani para sa Champion Infinity. Ang susunod na makakatapat ng Champion Infinity ay ang Philippine Air Force sa linggo. Sa women's volleyball, umampila naman ng support ang unawa mula sa mga local fans si National Women's Under-23 Volleyball Team Head Coach Roger Gorayev. Ito'y kaugnay ng kanilang nalalapit na pagsabak sa Asian Championships na bubuksan sa 1 ng Mayo. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari.
Tila nakakaramdam na ng pressure ang national coaching staff patungkol sa nalalapit na kampanya ng Pilipinas sa Asian Women's Under-23 Volleyball Championships. Ito'y dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagkakasama-sama sa ensayo ang lahat ng mga miyembro ng national squad. Sa panayam ng PTV Sports, umapela ng suporta at pangunawa mula sa fans si National Coach Roger Gorayeb 3 linggo bago ang opening ng 9-day meet. Napakahirap ng sitwasyon namin. Siyempre, yung mga fans natin nag-i-expect na sobrang magaling. Yung mga player natin malakas on our level. But when you talk of international competition, ibang usapan yan. Baka mamaya magulat tayo. Yung below 23 sa kanila, 18 years old, merong 6'4", 6'5", o kaya napakalalakas ng maglaro. Kasi mas maganda yung programa nila sa volleyball eh. But, rest assured that our players will do their best. Tiwala naman si Gorayeb na makakaya nilang makipagsabayan sa mga tigasing Asian counterparts, lalo pat batak umano sa paglalaro sa iba't ibang liga ang mga national volleyballs. Kabilang narito sina Ateneo Lady Eagles star spikers Alyssa Valdez at Bea de Leon. Itong mga batang ito, the mere fact na selected sila. So, hindi na kami masyadong mahihirapan dun sa mga pagtuturo sa skills. More on team play kami. Hindi katulad doon sa kung nire-recruit mo from high school, tuturuan mo talaga bawat skills, ganun. Ito, maigsi lang ang preparation namin. Meron 3 weeks lang yata dito, Pero nagdadalawang practice kami, isa sa umaga, isa sa hapon, para makarecover. Gusto na walang oras. 3 venues dito sa bansa ang pagdarausan ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championships na sisikad simula April hanggang 9 ng Mayo. Para sa PTV Sports, Aryan Magyari, Telebisyon ng Bayan. Sa football, ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine Ascals ang bagong format na inilatag para sa FIFA World Cup at AFC Asian Cup qualifiers. Ito ay dahil mas magkakaroon umano sila ng tsansa na makapasok sa main draw ng 2 football events. Narito ang report ni Ms. Golda at Tabid Gorospe. Optimistiko ang management ng Philippine Ascals sa kanilang tsansa na magpakita ng maganda sa FIFA World Cup qualifying round. Ito'y kahit pa napabilang sila sa mabigat na grupo sa torneo. Ayon kay team manager Dan Palami, mas maraming exposure at home games ang makukuha ngayon ng Pilipinas matapos na baguhin ang sistema sa pag-qualify sa 2018 FIFA World Cup at 2019 AFC Asian Cup. It's better than last time kasi, for example, nakalaro mo agad yung Japan, natalo ka, tapos na yung campaign mo. So this particular format allows us to have an extended campaign, at the same time allows us to get better chances kasi paano kung nakadraw tayo against strong teams, or that allows us better opportunities to qualify. Sa panig naman ni National Coach Thomas Dooley, tiwala siya na makakabuo siya ng formidable lineup para sa mga paparating na qualifiers. So all that has to wait until the 15th when we sit together. If we go into Bahrain, Qatar, having a friendly game, another friendly game pre-season, or we do the pre-season over here. It's up in the air, but after next week when the draw is over, we know what we're gonna do. Sa pinakahuling rankings na inilabas ng AFC, lumabas na nasa pang-17 pwesto sa buong Asya ang Pilipinas. At base sa bagong format, mahahati sa 5 grupo na may tig-8 kuponan ang World at Asian qualifiers. Dito ay napunta ang Pilipinas sa Group 3 kasama ang 7 karibal na bansa na may Asian rankings mula 17th hanggang 24th places. Hindi naman maglalaban-laban sa World Cup qualifier ang mga bansa na magkakagrupo. Para sa PTV Sports, Golda Tabig Grospe, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sports scene sa basketball. Pasok na ang Milwaukee Bucks sa playoffs ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na tambakan nila ang visiting team ng Brooklyn Nets 96-73 kanina. Si forward Ersan Ilyasova ang tumayong top performer para sa Bucks sa kanyang game high 21 points at 5 rebounds. Habang 4 pang players ang min-score ng double figures para sa team, kabilang na rito sila swingman Chris
Chris Middleton at shooting guard O.J. Mayo. Mula sa isang 40-41 halftime lead, nag-pull away ang Bucks sa mamagitan ng pagransado ng 6 run sa unang 6 minuto ng third kanto at mula dito ay hindi na bumaba sa double digit ang bentahe ng team. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Milwaukee sa 40 victories against 40 defeats at sila ay sigurado ng tatapos na 6 seed sa Eastern Conference. Ang susunod na asignatura ng Milwaukee ay kontra Philadelphia 76ers bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Kumpleto ng wire-to-wire victory sa major event na US Masters Golf Championship sa Augusta, Georgia si American youngster Jordan Spieth. Kanina ay pumalo ang 21-year-old parbuster ng 270 sa final round upang magwagi siya sa 4 shots laban kina Justin Rose at Phil Mickelson. Hawak ang 4 strokes na bentahe papasok sa huling araw ng competition. Humataw si Spieth ng 5 birdies at nakagawa ng 3 bogeys sa kanyang round. Nagsumite si Spieth ng record-tying 18 under 270 sa Augusta National at naibusan niya ang top prize na $1.6 million. Ito ang ikatlong career PGA Tour title para sa tennis. Pinagreinahan ni 5th seed Angelique Kerber ng Germany ang Family Circle Cup sa Charleston, South Carolina. Ito'y matapos na padapain niya si 7th seed Madison Keys ng Amerika 6-2, 4-6 at 7-5 sa finals kanina. 5 beses nang nakabreak sa laban si Kerber at isinelyo niya ang panalo nang lumampas sa baseline ang forehand ng American rival sa final point ng match. Ito ang pang-4 na career WTA Tour title para kay Kerber. Sa basketball, magbabalik sa roster ng Sacramento Kings hanggang sa susunod na NBA season si point guard David Stockton. Kanina ay inanunsyo ng koponan na pinapirma ni ang 5'11" dribbler matapos na mag-average siya ng 20.1 points, 9.4 assists, 4.2 rebounds at 2.5 steals per game sa paglalaro para sa Reno Bighorns sa NBA Developmental League ngayong season. Unang lumagda ng 10-day contract sa Kings si Stockton noong Disyembre bago siya nagbalik sa D-League. Sa football, lalong tumibay ang kapit ng Chelsea Blues sa ibabaw ng Premier League table. Ito'y matapos na maugungsan nila ang host Queen's Park Rangers 1-0 kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Chelsea midfielder Cesc Fabregas at ito ay nagawa niya sa huling 2 minuto ng period. Dahil sa panalo, muling lumobo sa 7 puntos ang bentahe ng Chelsea sa Premier League standings. At sa multi-stage cycling, opisyal nang napasakamay ni hometown rider Joaquim Rodriguez ang titulo ng Tour of Basque Country sa Spain. Ito'y matapos ang kanyang runner-up finish sa 6th and final stage noong isang araw. Tinalo ni Rodriguez ng 13 seconds overall si Colombian pedal pusher Sergio Henao habang ang isa pang Spaniard na si Ion Izaguirre naman ang kumompleto sa podium 29 seconds adrift. Ang top honors ng 18-kilometer individual time trial race ay inangkin naman ni Dutchman Tom Dumoulin sa clocking na 2 minutes and 46 seconds. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. At syempre, matapos po ang pagbibigay namin sa inyo ng mga balita sa sports, syempre, kwentuhan naman po tayo. At ang ating pong pagsimula ng ating kwentuhan ay ang ating question of the day. Meg? And the question of the day is, naniniwala ba kayo na hindi 100% ang focus ni Manny Pacquiao sa training? Send your answers at facebook.com/PTV4sports or via our Twitter at PTV4_sports. Alright, ang ating question of the day at pasok lang po ang inyong mga opinion. At syempre, meron din po tayong telephone line mamaya na bubuksan para naman din sa mga gustong tumawag sa ating pong program. So yan at maraming pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome. Yes. Hello, Haji. Chocolate na chocolate ang
gusto ka Brown. So yung tie mo. Brown. Maganda yung tie mo. Pwede. Thank you. Classic. Classic brown. Classic brown. Yes. Thank you muna kay thank you muna kay parang Ed Tenorio. Kumpara na kayo, men. Nagpa-unlock sa atin kanina. Kumpara na Pare, boss, idol. Idol natin yan, si L.A. Louis Alfred Tenorio. Ay, siyempre, sa mga gusto pong tumawag sa amin at gustong sumagot ng ating question of the day na may halong saya, ngit-ngit. Gusto nyo marinig ang inyong mga ngit-ngit talaga. Okay, kasi di ba meron ba? Ano ba naman kasi mali naman ginagawa. Ganun, di ba? Talagang may feelings. Yes. Di ba? Ang ating pong cellphone number 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Tawag na! Hindi pa nakakabit pa natin. Batiin ko lang si Mr. Restic Macabulos na everyday nanonood sa atin. Si Resty. niya tayo. Thank you, Resty. Yan. Si Resty din nung Friday, pinicturean din tayo niyan talaga. Talaga nakatutok yan sa atin si Resty Macabulos. Yes. So, si Macabulos is very good. Okay, so meron na Waiting ko muna yung question of the day natin. Sure. Ang question of the day natin is, naniniwala ba kayo na hindi 100% ang focus ni Manny Pacquiao sa training? Is that 100% in training? Yes. Baka kasi may mga Englishman, mga Englishero. May madaming nanonood sa atin abroad, Siyempre sa ptv.ph. Do you believe that? Thank you to all of you. Yeah. Okay. Ano unahin natin? Yung Facebook muna tayo. Sige, basa ko ng cellphone mo. From Roman Rapido. Sabi niya, sa tingin ko, focus naman, mas nag-aalala pa ako na ma-overtrain siya. Sana lang marami ang kaspar na ka-style ni ni Mayweather. Dennis, tanong ko lang, ano ang boxing gloves na gagamitin ni Pacquiao? Yung gagamitin ni Pacquiao is a clitoris. Yan, clitoris. Dahan-dahan clitoris ang gagamitin. Sabi niya kasi, favorite niya. Mahilig daw makialam si Mayweather sa gloves ng kalaban niya para makuha ng edge. Hi, Meg. Crush kit. Yun. Papayag si Manny na hindi clitoris. Paano nga pagpakialaman daw ni Mayweather? Wala na, nagkapirmahan Okay na yan. It's a done deal. Hindi na. John Paul Nasino, hindi. Kasi po kitang-kita naman na naghihirap sa training si Manny Pacquiao at kung minsan, kailangan niya ng pahinga dahil sa sobrang training. #Laban Pacquiao. Yun. Pero yun nga sabi ng Torred kasi may mga guest pupunta. Merong bibili ng bahay. Sa California. Oo. Alam mo, nung nandun sa Baguio si Manny Pacquiao sa Jensen, yung nanonood ako ng training niya, kahit may mga bisita, mo tayo siya. 2x2. Yun tayo Kahit na merong celebrity na dumating, kahit yung asawa niya o si Bob Arum or what, tuloy lang. Pero ngayon, iba nakita ko, bihira yung picture taking kay Manny. Ngayon meron na, di ba, kay Karl Malone. Si Mailman. Mitch Bachman. So ano kaya ibig sabihin nito pagdating dun sa kanyang treatment? Focus at saka yung kanyang determination, yung hunger. Tama. Diba? Kasi apparently si Mayweather, masyadong tahimik sa training Talagang si mga video na pinapakita niya. Tsaka laki talaga ng pinagbago ni Mayweather. Pansin mo, kahit sa mga interviews niya, all praises nga siya kay Pacman, di ba? Tsaka wait lang, masingit ko lang. Hindi ba yung pagbili ng bahay niya, matagal na yun? Hindi, bago lang. Yung kay J-Lo ba yun? Yung bahay niya. Meron siyang bagong tinignan Inikot pa nga niya yun para naman pagstayan daw ng family niya. Sama media friends. Okay, sige. May caller ba tayo? Subukan nga natin. Check nga natin yan. Merong sabi ni Jigan Masangkay, 750 lang. Parang yung sikat na ngayon. Sabon. Parang mababa pa presyo. Mababa presyo. Sikat na sikat. Basa muna habang chinecheck. Kasi yung sa caller natin, pasensya na kayo kasi okay, sa dami ng pumapasok na tawag at text, ito, naghahang yung ginagamit natin. Oo nga, So, nasa siguro sa network ito
Pero yung mga text, wala ko muna kami babasahin text. More on sa Facebook po. Calls muna. Tsaka Facebook. Pero yung number po natin, no, yung binigay po namin number, tawag lang po yun exclusive. Yes. Correct. So ano na, meron na. Ayan na. Sige, check natin yan. Naghang ba? Check natin isang incoming call. Oo, medyo naghang lang. Pero, batiin ko na si Boss Aya Yupanco. Yes. DWIZ. Salamat po. Ayan. Hello, magandang gabi po. Yes. Magandang gabi po, PTV Sports. Yes, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Ako si Ray Arban ng Nagkarnal, Laguna. Sino po ulit sila, sir? Ray Arban po na Nagkarnal, Laguna. Ray Arban. Nagkarlan. Ray Arban. Nagkarnal, Laguna. Yes, Sir Ray. Ano po may sagot po kayo sa ating question of the day or opinion? Hindi po, ang opinion ko po sa Barangay Ginebra. Ginebra po. Okay. Napapuna ko lang po. Mahina sa depensa. Mahina sa depensa. Ang Ginebra. Okay. Kasi po, ang laki nila ay napapasukan sila sa loob. Napapasukan sila sa loob. Mahina sa depensa. Okay. Dati po ang Ginebra, napakatindi sa depensa. Nung panahon po yung Tito Lanzaga. Pakabante Gonzalez. Ray Cuenco. Diba? Ray Cuenco. Leo Isaac. Leo Isaac. Sana po, makita ngayon ng mga player ng Ginebra, yung dating ginagawa ng mga player ng una. Tingnan natin ngayon kasi sabi nga ng isa sa mga players nila sobrang perfectionist daw si Coach Frankie Lim. Oo nga po. Sana po mabago yung laro nila. Tsaka disciplinaryan daw. Sigaw kung sigaw. Opo. Okay. Sige. Sir, baka... Pwede bang bumati? Sige po. Binabati niyo po ang mga staff ng nagkaroon ng hospital. Okay. Para po ang aking mahal na asawa, si Doris Orban. Yun. Mahal na asawa. Okay. Maraming po salamat. Thank you. Boss Ray. Boss Ray. Laguna. Thank you. Tumatalo. Ito from Ron Lumidaw. Sabi niya, alam ko naman focus siya. At binibigay niya lahat sa training. Nasa top 8 na yan. Yun. Sige. Tapos, kaya naisingit na niya yung music video niya ngayon. Manny Knows. Oo nga naman. Alam niya. So, tinagal-tagal din yung laban ni Pacman. Sige. Okay. Yung next caller natin, pakipatay po muna. Babaan ng volume ng TV. May delay. Opo, may delay. Okay. Hello. Good evening. Sino po sila? Sino po sila? Lloyd Lirio. Binangonan Rizal. Binangonan Rizal. Okay. Lloyd. Balita. Anong import ng Ginebra ngayong third conference? Yung American wala pa, Lloyd pero yung Asian, meron na silang import. Ilan po ang import ngayon? Dalawa. Yung import ngayon, Lloyd, dalawa. Okay. Pero, yung isa, yung Amerikano, 6'5". Okay. Hindi naman Amerikano, but basta foreign. Anyone na 6'5", yun yung kanilang dapat meron ka. Hindi pwedeng wala. Yes. Okay, nakuha mo yun, Lloyd. Okay, thank you. Hindi. Wait lang. May maliwanag pa. Isa pa lang import Dalawa Okay. Okay, salamat. Sige, bye. Ayaw na ipalit. Lloyd. Ayaw na ipalit. Pwede na ako sabi mo, babay na. Nag-explain pa ako sige, Lloyd. Pinabati niyo yung anak ko. Bakit? Si Andres Charlotte. Okay. Ilan? Ilan yun? Dalawa? Thank you. Dalawa anak mo? Ba't dalawa pangalan? Sigurado ka isa lang, sigurado. Utal ka. Utal. Sige, Lloyd, salamat. Thank you. Okay, bye-bye. Pero yung sinasabi
explain ko na. Pagbigyan nyo na ako para tapusin ko na. Dalawa ho import ngayon sa mga hindi pa nakakaintindi nung nakakaalam nung ating format. Dalawa import, isang 6'5 na dapat meron ka. Yes. Hindi pwedeng wala. Okay? Requirement yun. Yung pangalawa, 6'3 na Asian. At is optional yan. Yun, pwede kang kumuha, pwedeng hindi. Yes. Nasa sayo yun. Decision ng management yun, ng coaching staff, o sino man yung involved. Kasi baka iba magulat, bakit walang Asian yung, like Pure Foods, balikita ako, mukhang walang Asian na kukuha. Pero si Marcus Blakely, sure na. Diba? Yun. Yung Meralco, kumuha. No, yung Iranian na diba? Yun. So, mga ganon. Yun ang ano ngayon, yun ang ating format. Correct. Okay. So, optional yan. Optional yung Asian. Basa pa. Okay. Earth from Bong Baldomar. Ito medyo mahaba. Okay. Pag nasa training si Manny, 101% ang focus niya. Disiplinado si Manny dahil boxing champ siya. Tama lang na magbawas siya ng training load since papalapit na ang laban niya. Less than a month na lang. Di pwedeng ma-overfatigue or magka-injury. Pasingit lang. Sa mga nagsasabing puro taga San Beda ang kukunin ni Coach Frankie sa BGSM, wala kayong pakialam. Siya ang coach at siya ang nakakaalam kung ano ang dapat sa team. Kahit sino coach, dapat sumuportan lang kayo kung diehard fans talaga kayo. Sabi nga nila, si Frankie Lim kasi naging successful sa NCAA. Dahil kina Dave Marcelo, kina Borgie Hermida, diba? Yung mga, si Jake Pascual, diba? Pero remember, meron silang Sam Eko diba? So, paano yun? Pero at least yung sistema, I think yun ang gusto rin ni Coach Frankie na yung as much as possible, yung mga players niya, mapadali yung pag-intindi ng kanyang sistema. Okay. Balita ko si JJ, one of the favorites ni Coach. Isa sa mga inaasahan niya, kasi nga ang gusto niya mangyari, takbuhan. Remember last season and last conference, wala masyadong playing time si JJ, pero healthy siya. So, feeling niya parang, ngayon parang nakapagpahinga si JJ. So, bibigyan niya ng more playing time. Makikita natin pagbalasa. Nauulinigan ko na. Sa rotation. Tingnan nga natin. Meron siyang mga nasisigawan yun nga, sabi nga. Yes! Practice that! Sabi nga ni LA, wala ganun na talaga siya Tsaka yun daw ang kailangan ng team nila. Pero tingin ko, tama yan. Ito from Warren Innocent, 50% training, 20% Kia, 20% fellowship. Parang parang ikapo Hinati-hati. 20% sa fellowship. Parang criteria sa judging. 30% personality. Yun yung parang kay Warren Innocentes. Pero sabi naman ni Arjen Dancel, hindi. 100% ang training niya. Sinagot siya. Nagsagutan sila 1 minute lang ang tagitan. Sige. Si isa, masahe mo. Rasta po. Sabi ni Rasta Pro, style ni Pacquiao yun Mas maganda kung ano ang gusto niya, dapat yun ang masusunod. Veterano na siya. Hello, Meg. Alam niya kung ano yung tama, alam niya kung ano ang mali. Malaki na siya. Dahil malaki na siya. Okay, 36 anyos na siya. Yes. Okay. So, call tayo. Sige, isang caller. Ayan. Caller nga. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello. Hello. Hello, si Andy. Andy. Si Andy. Si Andy ng Dumaguete. Uy, layo. Andy. Hello. Ano pa sa import ng Alaska? Hello, Andy. Import daw ng Alaska. Meron na yan Teka, Andy. Sandali Meron ng import yan, ang alam ko in the meantime, Andy, baka gusto mo sumagot sa ating question of the day. Question yan, Pacquiao. Hello, Andy. Palagay niyo ba 100% nga ba yung binibigay ni Pacquiao sa kanyang training? Oo naman. Bakit mo sa palagay niya? Talagang pinakaya na 100%. Tingin mo ba knockout? Sana knockout, Feeling ko, sa May 3, walang tao ulit sa kalsada. Walang tao sa kalsada niyan. Malinis.
Oo, kaya lang kami papuntang ano. Ayun, nga, sayang. Ako. Iwanan niyo pala. Ano pa ito si Andy? Andy, sandali, nakikibalita tayo sa mismong mga taga-Alaska. Okay, ha? Big fan ng Alaska to, si Boss Andy ng Dumaguete. Yes. Dito, ang ito ko, kakapin si Mig. Idol mo si Mig. Ay, salamat po. Yan. Alright, okay. Hi, hello, Mig. Ka daw, nakasama. Hi! Kamusta na po? Sige, magkamusta tayo. Tayo. Sige, usap mo na. Gwapo, Haji. Ay, hello po, madam. Dalawang gwapo. Ay, isang maganda. Buti na kasi dinig ko kanina. Gwapong Haji at saka Dennis. Hello? Good evening. Madam, hello. Ano pong pangalan niyo? Pero pangalan, Emma. Yun, Ate Emma. Si Ate Emma, ilang taon na kayong kasal ni Ka-Andy? Mga 20? 20? Ano, 16. Alam, sigurado 5 years. 16. Ayan. Na. Sa 16 years na yan, dyan masasagot yung mga nagsasabi wala daw forever. Oo, hindi may forever. Diba? Paano sabihin 16 years pa lang? And counting yun. Ate Emma, si Ka-Andy ba mahilig talaga manood ng basketball, ng PBA? Opo, mahilig. Alam na talaga siya. Alas na talaga. Dati ako, magkalaban ko kami. Ako, Hinebra. Pero ngayon, Alaska na. Ayaw mo lang sa Hinebra? Konti lang. Konti lang. Bakit? Ano yung dahilan? Bakit nalipat ka ng bahagya? Sa Alaska. Kasi gusto ko sana kasi hindi mayabang. Hindi naman sa lahat. Hindi ko naman lahat ng team mayabang. Pero gusto ko sa Alaska kasi gusto ko si Abueva. Si Calvin the Beast Abueva pala. Sanitos. Baichan. Sanitos. So, ibig sabihin, nanay, pagka kayo po ay nanonood ng basketball, hindi kayo nag-aaway kasi parehas kayong Alaska ngayon eh. Minsan, kasi binibiro niya ako at saka yung mga anak ko. Ngayon, pag yung parang paano na yung Alaska, parang masama yung piramid ko. Inaasar ka. Ayaw ko na manood, sumalikod na lang ako. Pagka natalo ang Alaska, masama loob, medyo konting shot ng Ginebra. Hindi ho ba kayo yung tipo pag natatalo, nagkukulong sa kwarto? Opo. Pero sa Ginebra, partial na si Kagiwa. Partial lang. Wala na ako sa Ginebra, yung Andy, yung asawa ko, Ginagalit niya ako. Ganon. Ginagalit. Pero alam mo, maganda dyan. Pareha sila mag-asawa nanonood ng basketball. Hindi sila nag-aaway. Hindi sila nag-aaway sa TV. Di ba? Lipat-lipat sa TV. Binibilang lang po. Isang tanong na lang, Ate Emma. Ate Emma, isang tanong na lang. Pag naglaban ng Ginebra at Alaska, kanino ka? Hindi na makasagot. Ayun na. Nawala na. Nag-iisip. Nag-iisip na si Ate Emma. Sige, subukan. Ate Emma. Uy, nawala talaga siya. Nag-away na tayo mag-asawa. Hindi na nakasagot. Wala na. Yung killer question mo. Return call mo nga. Nag-away na. In 20 years, masayang. 16. 16 ba? Hindi na nag-away. 16 years, patay ka. Sige mga kaibigan, mag-break lamang muna kami. Sana hindi nag-break si Ate Emma at saka si Kuya Andy. Yan ang mga ibang iba. Sa magbabalik ng PTV Sport. At nagbabalik ang PTV Sport. Ano kaya nangyari? Sa dalawa na? Yan. Teka muna, ito. Si Coach Louie Alas, assistant coach ng Alaska. Maraming salamat. Nanonood sa atin yan madalas. Mga nanonood sa atin, sina assistant coach Art de la Cruz. Ayun ang mga pag nakikita ko. Lagi ako nanonood, di mo binabati. Binabati ko na kayo. Sabi ni Coach Louie Alas, ang kanilang import ay si Romeo
Romeo Travis. Romeo Travis. Yung Asian, wala pa. And kita mo na, nanonood talaga sa atin. Please, greet my son, Kiefer. Ayan, si Kiefer Alas. Hi, Kiefer. Kiefer. Yeah, hello. Thanks for watching. So, Coach, paano yung Asian? Wala na talaga? Wala kayo or wala pa? Wala pa. Kasi nakalagay sa Asian import, none. Ano kaya ibig sabihin ng none? Wala pa or totally wala? Pero posibleng wala na eh. Ganun ba? Pero sa tingin niyo mas may advantage kapag may Asian import? Ba, depende. Kung si Kamrani, si Jordan Clarkson. Malaking difference. Pwede ba yun? Hindi, malaki. Pero mas maraming naniniwala na sana wag na magkaroon ng Asian imports. Dahil? Hindi, try din natin. Bago Bago nga naman. Total, yung PBA naman ngayon, nasa taas. Maganda yung kumbaga ratings, yung crowd, di ba? Yung testing. Ito yung mga time na maganda alam mo na, experiment, minsan, di ba, pa isa-isa. Try natin, malay mo, di ba? Who knows, di ba? Who knows? Sige, tingnan nga natin. Starting May 5. Bilis, no? Governor's Cup. Pero bago yan, syempre, yung championship. Ay, oo. Starting on Wednesday. Wednesday na, game 1. MOA Arena. Exciting yan, Oo, talk and text, rain or shine. Hindi mo sa akin mamaya. Para sa ating kaibigan yan. Talk and text, rain or shine. Hindi yung totoo. Ayun, from Joseph Dino, sabi niya, totoo po ba na may injury sa kamay ngayon si Mayweather? Ang tagal na yan. Actually, yan ang perennial problem nila magpapamilya. Dahil yung tatay niya, si Floyd Senior, ganun din. Kasi parang maliliit itong nila for their weight, yung welterweight. At saka, ang balita ko, si Mayweather, kaya napansin nyo lahat ng laban niya, as in 47 fights sa Las Vegas. Kasi ang balita ko, si Mayweather kasi, merong tinuturok. Talaga? Sa kamay, painkiller. Na pag sa iba dinala, pag tinest, parang hindi uubra sa kanila, parang illegal. Pero sa Las Vegas, legal. Kasi sa US kasi kanya-kanyang state, kanya-kanya silang ruling. Policy. Yes, correct. Like if you remember si Marco Antonio Barrera na operahan sa ulo yan, nilagyan ng plate. So for a while hindi siya makalaro sa Las Vegas kasi sa Las Vegas bawal. Yung ganon. Ngayon sa ibang state pwede. Ayan. Ito mo yung laban niya kay Manny Pacquiao sa San Antonio, Texas. Kasi sa Texas yung medical condition niya. Iba ng ruling. Yes. Ayan, sige. From Fernand Andy Espiritu, para sa akin, Sir Dennis, 100 to 50% yan. 50% mananalo si yan. Pacman dyan, may puso at makamasa. Kasi siya, pabati po sa mga anak kong si Aubrey at Aubrey Espiritu. Gantang ngayon. Ayan. Okay, Ferdinand, laban tayo. Magandang dihado yan. Si Manny Pacquiao. Bumababa na yung odds, Dati 3.10. Ngayon, nasa 2.50 na lang si Ito si Hector yung sumisigaw sa Alaska. Hector. Ayan si Hector. Bukas daw, birthday ni Mac Baracael. Ayan, Happy birthday kay Mac Baracael. Happy birthday, Mac. Sige, caller tayo. Sige. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Michael Canilobit po. Uy, si Michael Can love it! Ang suki ng PTV Sports. Michael, tumataya ka ba ng loto? Galing mo tumama. Saktong-sakto. Sige, Michael Jan Lo, nakapatay ka, dilig. Sige, Michael Jan Lo. Ito mo naman tatanong ng dilig. Ayun, update. Dilig, ang alam natin kanina, naglaban yung Cagayan Valley Rising Suns at saka yung Cebuana Luwilier Gems. Leading ngayon sa standings ang Gems na may 3-0 record. Wow. Nakakita mo. Yung Happy po, pang ilan? Happy Toothpaste, kung di ako nagkakamali, 2-1 yata sila ngayon. So, naglalaro sa 3rd to 4th places. Ayan. Yung Happy. Alright. Update na rin po kay Ian Sanggalang. Ian Sanggalang. Next conference na. Next conference pa. Next season, sabi ni Coach Johnny. Maglalaro na po kasi sa Governor's Cup. I doubt, kasi season yung sinabi ni Coach Johnny. So, probably season na ng PBA. Initially, yung prognosis sa kanya parang by 3rd conference. Pero tignan, bukas nga update natin si Ian Sanggalang.
Michael, mag-update kami bukas, ha? Malakas ka sa amin, Michael. Okay, salamat. Michael, love it. Pero di ba therapy na siya ngayon? Nag-ano na rin siya? Oo, therapy. Continuous naman. Basa pa tayo. Mga ilang basa pa. Paul John Davis Abarzosa, para pong 100% training kasi yan ang laban na hinihintay niya. Kaya alam natin na di niya yan sasayangin. Oo nga naman. Ba't ka pa ngayon mag-aaksaya? Panahon. Ito naman. From Mark Evan Culia Ibay, sabi niya, basta Manny Pacquiao pa rin ako. The win sa bansa. Okay. Basta ba? It's as simple as that, no? Sige, sa pamig. From JC Fernandez, I think nasa 100% focus naman si Pacquiao. Although we cannot deny the fact na marami siyang other activities, but as we know, Manny, he really dedicates his time in practice. Pakibati mga pinsan ko at pamangkin na kasama ko nanonood ngayon, Ashley, Nicole, Owen, and Paul. Alrighty. Yes. Ang dami nilang nanonood, no? Family bonding. Oo nga, family bonding na nila yung pananood. Kaya Mark Valencia, sabi niya, puro sila reklamo kay Manny. Dapat magdasal na lang tayo na manalo si Manny. Very good. Ito, Michael Andrew DC Guevara, he must have to be focused more on the training than others. More than 100% po dapat. Dapat kasing bigyang pansin ang training ni Pacman, lalo pat sobrang bigat ang kalaban, which is Floyd Mayweather. Undefeated pa naman kalaban ni Pacquiao. Kung mananalo siya laban kay Mayweather, we are proud. Otherwise, pasensyahan na lang, at least nakalaban yun. Iyon. Meg Denison Haji, isa naman congratulations sa akin. Regular teacher na ako sa Mater Dei Academy sa Santa Maria, Bulacan. Mat ang tuturuan kong subject. Wow, congratulations. Congrats. Pabati po mga teachers doon, pati sa Immaculate Heart of Mary Integrated School. Thanks and more power to your show. Congrats, Michael Andrew. Ano pangalan niya? Michael Andrew Guevara. Sir, Michael, congratulations. Mga bayani kayo. Of course. Ng ating bansa yung Ayan, Matt. Okay! At inabot na tayo ng oras, mga kaibigan. Pero bago tayo mag-meme, tayo muna ay magbibigay ng ating meme of the day. Featuring Jason, the Blur Castro. Nagbabalat kayo lang pala si Jason Castro. Aba, tinanggalan mo ka. Aba, maskara lang pala niya. Maskara lang pala yun, Kasi pala, Curry. Si Steph Curry pala yun. Carry niya, Carry niyang yung pagiging Steph Curry. Golden State Warriors. Nagpaulan. Mainit. Paulan ng 3 points. Jason, the sensational Castro. Bait yan, Jason. Galing ng meme na napuili. Ganon, okay yun. Punta ka ng Toketex sa practice. Ayun, kaibigan natin lahat ng mga taga-Token. Mababait yan. Kala mo, yung Toketex parang iba sa suplado. Hindi. Mas maraming mabait dyan. Tsaka actually, ano sila parang open sila magpapasok sa kanilang gym. Yan. May Shine, Ginebra, Blackwater, Kia. Masarap. Puntahan, di masasayang oras kung meron kang balita. Sige, mga pasalamat nyo, mga kapatid. Siyempre, maraming New Blends, Cosmo Culture, Mr. Jay Lucero of our Hookup Watches, Mr. Ahmed Tumang na Amazing Playground, si Jay Lucero, Mr. D. Friend of California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Franklin Marshall Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa akin de Los Santos family dyan po sa Marikina City. Salamat po kagabi. At maraming salamat po sa mga taga-Pantua, sa Pantua family dyan po sa Liano, sa Caloocan City, Whispering Palms. Salamat po sa mga taga-Tanggob City, Misamis Occidental. And maraming salamat din po kay TJ Padua, yung dati nating trainee na nakagraduate na. Napakasipag na trainee natin. Siya, congratulations. Congrats. Okay. Nanonood siya sa atin ngayon. Owen, salamat. Miss Aiza, thank you very much. Ako naman, happy birthday sa aking magaling na kaibigan, Josel de Guzman ng Globe. Happy birthday. Ito ba yung wife Pini? I love you, Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mama Lau, Mami G, at saka kay Daddy Dan. Ay, maraming salamat sa lahat po ng aming dumaraming supporters. Yes. Patuloy dumarami po namin, dumadami ang ating pong mga supporters. Okay, so Sports Radio Family, maraming salamat at Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Siozo. And Haji Kaami. Hanggang bukas itong PTV Sports.